May panibagong ashfall mula sa Bulkang Mayon. Naranasan po yan ng mga taga-Kamalig Albay kahapon. Ang mga pananim at ilang sasakyan halos mamuti. Mataas mabalot ng abo mula sa bulkan. Dahil sa kapal ng abong humalo rin sa ulan, halos mag-zero visibility sa kalsada. Ang ilang motorista gumamit ng wiper para maalis ang malaputik na abo sa windshield ng kanilang sasakyan. Samantala, pasado alas 12 kanina madaling araw, muling nakunan ang Mayon na nagbubuga ng lava at pyroclastic density currents o uson. Nanatili sa alert level 3 ang Mayon at bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Mag-iisang buwan nang nasa evacuation center ang mga inilikas na residente. Nagsimula na ang preliminary investigation ng Department of Justice sa reklamong plunder laban kina Senador Jingo Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa mga questionabling flood control project. Hindi dumalo si Estrada, gayon din si Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail dahil sa isa pang kaso. Ayon sa DOJ, hindi pa naman nila kailangan magsumite ng counter affidavit kaya hindi nila kailangan dumalo. Dumating si Bonoan kasama ang kanyang abogado. Tiniyak niyang hindi niya tatakasan ang reklamo. Idinawit si Bonoan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa tinatawag na allocables o mga isinisingit umanong proyekto ng mga mambabatas sa National Expenditure Program. Tumanggap umano si Bonoan na mahigit 2 bilyong pisong kickback mula sa mga proyekto. Dati na niya itong itinanggi. Dumating din sa DOJ sina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara at contractor Sally Santos na tumatayong state witness. Sa February 12, ang susunod na preliminary hearing. Ayon sa DOJ, humingi ang National Bureau of Investigation ng panahon para makapagsumite ng dagdag na mga dokumento. Masalimuot po yung kaso. It's very complex. The documents NBI has, baka maraming rason bakit hindi pa nila siguro na-submit. I don't think it's safe to say na mahina. Let's not go there. Let the panel do its job. Handa raw ang ombudsman na makipag-usap kay dating Congressman Saldico kung magsasauli siya ng pera sa kaban ng bayan. Inirereklamo naman ng ombudsman ang anyay pahirapang pagkuha sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresistang iniuugnay sa flood control scandal. May unang balita si Salima Refran. Nahihirapan raw ang ombudsman investigators na makakuha ng mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga kongresistang kanilang iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal. Lately, our teams have been having a hard time getting the SALNs of congressmen we are investigating. Because the Secretary General's office is saying, I've been told, that it has to pass through plenary for them to release a SALN. And I don't buy that excuse. I do not understand why they have to stonewall or give us a hard time with that. Kaya susulat na raw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay House Speaker Bogie D para iprotesta ang prosesong ito. Nais rin niyang masilip ang umano'y conflict of interest sa investigasyon ni House Sec Gen Cheloy Garafil. The Secretary General now used to work for some of the people we're investigating. That's why we are seemingly we're just harboring suspicions that they may be protecting people, and I don't want to believe it. Hopefully, they stop doing that because this is a very urgent matter for the country. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Sec Gen Garafil. Matatanda ang sinabi noon ni Ombudsman Remulla na iniimbestigahan din ang mga contractors o yung mga mambabatas na may kaugnayan sa mga kontratista. Samantala, 12 investigasyon na raw ang malapit ng mahinog para maging mga kaso. Kabilang sa mga iniimbestigahan si dating Public Works Secretary at ngayon Senator Mark Villar, Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. They're under investigation. Maybe the case of Senator Villanueva is a little more advanced than Senator Escudero, but it's moving. It's moving.
But we just have to be careful about every move that we make on these matters. Nauna nang itinanggi ng tatlong senador ang pag-ugnay sa kanila sa flood control scandal. Naniniwala naman si Ombudsman Remulla na hindi aaktuhan ng Korte Suprema ang petisyon ng dating kongresistang si Zaldico, lalo't fugitive from justice na raw ito. So far, no notice from the Supreme Court. He's a fugitive from justice. You're not entitled to any judicial relief when you're a fugitive from justice. At kung seryoso raw si Ko na makipag-usap sa kanya, gaya ng mga pahiwatig o feelers sa pinapadala nito sa pamamagitan ng mga pari, kailangan raw mag-restitute o magsoli ito ng bilyong-bilyong nakuha umano sa gobyerno. Ano yan? Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasoli. Anong pag-uusapan natin? Nasa possibility rin ba yun? Pagiging state witness? Pwede yan, basta nasa dahilan. Depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala akong nakikita. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Ngayon naharap sa impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos pati si Vice President Sara Duterte. Alamin natin kung paano nga ba ang proseso ng impeachment. Batay sa 1987 Constitution, magsisimula ito kapag may naghain ng impeachment complaint na inendorso ng isa o ilang kongresista. Ibibigay ito sa House Secretary General na magre-refer nito sa House Speaker. Dapat itong maisama sa order of business sa loob ng 10 session days. Bago i-refer sa House Committee on Justice, sa komite tutukuyin kung ang inihaing complaint ay sufficient in form at substance. Kapag pumasa sa komite, pagbobotohan ito sa plenaryo ng Kamara. Dapat 1/3 ng mga mababatas ang pumabor sa impeachment complaint para umusad ang reklamo. Kasunod niyan ang pag-transmit sa Senado na tatayong impeachment court at magliliti sa in-impeach na opisyal. Sa kasalukuyan, nasa House Secretary General pa lang ang impeachment complaints laban sa Bise, habang nasa House Justice Committee na ang reklamo laban sa Pangulo. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.